Hi everyone, it's me Angel. Welcome to my YouTube channel. Sa ating mga kababayan dyan na nasa Taiwan na naapektuhan po ng 7.4 magnitude earthquake noong April 3, 2024, mayroon pong offer sa inyo si SSS. Yes, si SSS po ay nag-offer ng SSS Calamity Loan Assistance Program. Ang application na to guys ay bukas po mula May 21, 2024 hanggang August 20, 2024. Ano ba yung mga eligibility requirements dito para kayo ay makapag-SSS Calamity Loan? Una guys, dapat meron kang SSS account. So, SSS online account, number 1 yan. Number 2 naman, dapat meron ka pong 36 months contributions kung saan ang 6 na posted payment guys ay dapat nasa 12 months siya bago ka mag-file ng calamity loan. Number 3, dapat po ang iyong status is Overseas Filipino Worker or OFW, no? Yung membership status mo guys kay SSS. And number 4, dapat kasalukuyang naninirahan o nagtatrabaho sa Taiwan nang maganap ang kalamidad sa panahon ng pag-file ng loan program application. So, dapat nasa Taiwan ka po nung araw na yon, no? Nung April 3, 2024. Number 5 naman, hindi hihigit sa 65 years old sa panahon ng loan program application. Number 6, hindi pa napagkalooban ng anumang final benefit tulad ng permanent total disability or retirement. And then number 7, dapat wala kang past due SSS short-term member loans. And number 8, wala ka ring dapat restructured loan o calamity loan assistance program. So magkano naman ang loan amount nito? Ang sabi po ni SSS, alinman ang mas mababa sa mga sumusunod. So 1 month salary credit or halaga ng loan na ina-apply. At ano naman ang payment term dito? So same lang din guys, 2 years to pay siya. And then magsisimula ito sa ikalawang buwan pagkatapos maaprubahan ang loan. At kailan naman ang payment deadline nito? So bago o huling araw ng buwan. So take note lang kung ang payment deadline ay natapat ng Sabado, Linggo o holiday, maaring magbayad sa sunod na araw na may pasok. So, paano mag-file nito guys? Pinakauna mong gawin sa filing application, magpunta sa Taiwan Foreign Representative Office, ipakita ang passport o anumang pagkakakilanlan na may petsa ng pagdating sa Taiwan at mag-update ng contact information kung kinakailangan lang naman para makakuha ng Calamity Loan Reference Number na isa sa mga eligibility requirements para sa loan program. Okay, bumisita kayo guys sa inyong Taiwan Foreign Representative Office para makakuha kayo ng Calamity Loan Reference Number kasi kakailanganin niyo po ito sa pag-file ng Calamity Loan. So, release of loan proceeds, Unified Multipurpose or UMID ATM card kung meron kayo nito o kaya DBP Electronic Fund Transfer System and Operations Network or PESONet or accredited participating banks. Okay, kung meron kayong kakilala guys ng kababayan natin na nasa Taiwan at talagang naapektuhan itong litdol na to, no? So, inform nyo na lang sila guys regarding dito sa offer ni SSS sa Calamity Loan Assistance Program. Pero of course guys, lagi ko talaga itong ina-advise sa aking mga viewers, no, pagdating sa loan. Kung ngayon naman guys ay okay naman kayo financially, no, wala namang mga emergency or enough naman yung money, no? Enough naman yung financial nyo ngayon. So, wag na kayong mag-loan. Pero kung sa palagay nyo talagang kakailanganin yung mag-loan, so per emergency, so sige po, mag-loan kayo. Bakit nga ba hindi ko in-advise talaga ang mag-loan, no? In-advise ko naman ang loan guys kapag emergency lang. Lagi ko sinasabi na kapag mag-loan ka, yung loan nyo sa SSS or Pag-ibig, gamitin nyo lang yan kapag meron kayong mga emergency, no? Or kailangan nyo talaga yung pera. Kasi syempre, oo, diba? Pag pumasok na sa account mo yung loan mo, yes, may pera ako. Wala ka naman palang paggagamitan. So, gagastos mo lang dito, gagastos dyan, gastos dito. So, may babayaran ka pa monthly, may mga interest pa, diba? So, gagamitin nyo lang yung loan, guys, for emergency.
Alright, so keep tuning dito sa aking YouTube channel. Maging updated tayo guys sa mga informations na dapat alam nyo. And marami tayong tutorial videos dito guys na madali nyo lang sundan. Thank you so much for watching everyone. God bless you po.